po pang ilan? Pangalawa po. So ilang taon po kayo? 22. When I was pregnant, nung kay Pao, kumakanta pa rin po ako sa church. Kaya din po siguro inclined talaga siya sa music kasi pinagbubuntis ko pa lang po siya, umaawit na. Sinasabi ko nga sa kanila, Paolo is the fulfillment of my musicality. Hindi man nangyari sa akin, nangyari sa kanila. I know kung paano man siya nagli-lead ngayon. It's because me and my wife have influenced them. I let them grow, but with my guidance. I believe na malaking factor din yung nakikita nila sa aming mag-asawa. Nung college pa lang po siya, ang gustong-gusto na talaga niyang course is music. Kaso lang po, syempre parang for practicality din. Kasi dati naman noon, hindi pa po namin naiisip ano ba ang po pwedeng dalhin ng music sa buhay niya para mas maging successful siya. So nag-AB English po. Pinagsasabay niya po yung trabaho niya and then yung training po sa Showbiti. Nag-decide siya, nagpaalam po siya sa amin na kung po pwede na bitawan yung trabaho and then mag-focus po siya doon sa training kasi kailangan po. So since nga po yun gusto niya, I want him to try it. Sinuportahan namin siya sa gusto niya. During that time, nabuo na po yung SB19. So nakapag-release na rin po sila ng first single nila noon, Tila Luha. Kung napanood nyo na po yung music video po noon, ang mas na-feature po kasi doon is mga Korean artist din po kasi hindi po yung grupo ng SB19. Hindi siya ganun tinangkilik ng mga tao. Kompleto po kaming family and then nag-worship po kami, nilid po kami ng mister ko po yung nag-lead, umawit po kami sa Panginoon, tapos nag-pray po kami. Then tapos po, after ng prayer po namin, yumaka po siya sa akin, tapos iyak po siya ng iyak. Hindi po siya nagsasalita, pero siguro po yung parang hirap, yung pagod. I don't always talk about my faith. And I respect people na hindi rin naniniwala kay Lord, kay God. Pero in my life kasi, He's been so kind to me. I'm not perfect, no one's perfect. Marami akong shortcomings, I sin. Pero I'm really thankful na nasa buhay ko siya. Kasi hindi talaga ako makakapagpatuloy kung wala siya. It pierced my heart. Kasi I know he's really doing his best, he's trying. Pero little did we know, the tide is about to turn. Nung may nag-share lang po sa Twitter nung dance practice, yung video po nun. And then, gulat na lang kami, nag-viral po siya. Nung una nga, nung tinahak niya yung career niya yan. Kasi uso yung mga ballad nung time na yun eh. Parang sa akin, yung boses niya hindi appropriate. Pero, you know, God works in so many ways na yung palang boses na ganun is napakarami palang pagkagamit. And then from genre to genre, nakita ko yung ganda ng boses niya, yung apply ng boses niya sa bawat genre. It's amazing. And from there talagang sabi ko, Lord, napahiya talaga ako. And I want to say sorry to my son about this. Ang una ko lagi kong pinapaalala sa kanya na yung paggawa niya ng awit, na huwag lilihis sa kalooban ng realize that God works in so many ways. Pwede palang kumilos ang Panginoon. Hindi lamang po dito sa church, even po pala sa labas, kumikilos ang Panginoon para magligtas ng buhay ng tao. I always pray for them that they always need to keep their feet on the ground and continually, submitting to God, everything. Always seek the Lord's guidance, yung kung paano mo ipapamuhay yung buhay mo. And I know, kahit dumadating yung mga trials, kung kasama mo ang Panginoon, kaya mo mapagtagumpayan lahat.